lumang simbahan. Taong 2011 na mangyari ang kanalasang hindi ko kailanman makakalimutan. Bata pa lamang ako noon, mga 6 o 7 taong gulang, at lumaki sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Enrique, Iloilo, kung saan napapaligiran kami ng mga kakuyan at mga lumang puno na tila mas matanda pa sa mga kwento ng matatanda. Simula pagkabata, sanay na kami makarinig ng mga babala. Huwag tumingin sa dilim. Huwag sasagot kapag may tumatawag sa iyo na hindi mo nakikita. At higit sa lahat, huwag magtatagal sa mga lugar na tahimik kapag dapit hapon. Pero syempre, bata kami, mausisa, walang takot o akala lang namin. Isang linggo ng hapon, mga bandang 4:00, naglalaro ako kasama ng 2 kong kaibigan, sila Yumi at Tisoy. Nauwi ang usapan namin sa banal na tubig. Proteksyon daw yon sa masasamang espiritu, sabi ni Yumi. Agad kaming nagkatinginan at gaya ng mga bata naghahanap na pakikipagsapalaran, sabay naming naisip. Kumuha tayo! Alam namin kakaunti ang tao sa simbahan tuwing ganitong oras. Tahimik, halos walang bumibisita. Ang simbahan sa baryo namin ay luma na. May katabing maliit na kapilya sa gilid kung saan nakalagay ang mga ribulto at mga lalagyan ng banal na tubig. Bukas yun palagi, ngunit bihirang pasukin. Habang papalapit kami, may kakaiba na kaagad akong naramdaman. Biglang bumigat ang hangin. Parang ang hirap huminga, kahit hindi naman mainit. At may malamig na dumadampi sa aking batok. Hindi yun hangin. Para bang may kamay na bahagyang humaplos. Napalingon ako. Wala naman tao. Walang gumagalaw. Hindi ko na lamang yun pinansin. Mas nanaigang kuryosidad kaysa sa takot. Pagpasok namin sa maliit na kapilya, sinalubong kami ng mahinang liwanag mula sa ilang kandilang nakasindi. Walang ilaw mula sa bombilya. Tanging kisap lamang ng apoy ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga anino ay tila gumagalaw sa bawat galaw ng apoy. Ang mga ribulto ay nakatingin sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa pakiramdam ko, lahat sila ay nakatingin sa amin. Tahimik. Sobrang tahimik. Halos marinig ko ng sariling tibok ng aking puso. Sa kanan ng kapilya, may isang makitid na daanan papunta sa loob. Madilim iyon. Hindi mo matanaw kung saan nagtatapos. Parang may sariling buhay ang dilim. Parang ayaw nitong magpasilip. Umupo kaming 3 sa harap ng lalagyan ng banal na tubig. Nagtuturoan kung sinong unang kukuha. Habang nagtatawanan kami, bigla kong naramdaman. May nakatingin. Hindi simpleng tingin lang. Mabigat. Parang sinusuri ka. Parang may gustong lumapit. Parang may naghihintay. Dahan-dahan akong napalingon sa kanan, sa madilim na daanan. At doon ko siya nakita. May isang lalaki, nakasilip. Kalahati lamang ng kanyang mukha ang lumilitaw mula sa kadiliman. Nakahawak siya sa gilid ng pader at parang nagmamasid. Ngunit kahit kalahati lang ang aking nakikita, alam ko na kagad na hindi siya normal. Ang balat niya parang sunog. Hindi bagong sunog, kundi luma na, kulukulubot at tila natutuklap. May mga ugat na nakaumbok at gumagapang sa ibabaw ng kanyang balat. Ang mukha niya hindi pantay. Parang pinagtagpi-tagpi, ngunit mali ang pagkakadugtong. At ang kanyang mga mata, pula. Hindi lang simpleng pula.
Parang may apoy sa loob. Nakatitig siya, direkta sa akin. Walang kurap, walang galaw. Biglang tumindig ang lahat ng aking mga balahibo sa katawan. Parang may dumaloy na malamig na kuryente sa buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Parang may humawak sa akin mula ulo hanggang paa. Pinilit kong pinikit ang aking mga mata. Ayokong makita siya. Ayokong gumalaw siya. Ayokong lumapit siya. Narinig ko si Tisoy. Tinatanong kung bakit ako namumutla. Nanginginig na ako. Hindi ako makapagsalita. Sa wakas, naituro ko ang direksyon kung saan ko siya nakita. At nang tumingin sila doon, wala na. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Pero ang pakiramdam, nandoon pa rin. Parang hindi siya umalis. Parang lumalapit lang siya nang hindi ko nakikita. Doon na ako napasigaw. Tumakbo ko palabas ng kapilya nang hindi lumilingon. Narinig ko ang mga yabag nila Yumi at Tisoy sa aking likuran. Sumusunod sila kahit di nila alam kung bakit ako tumatakbo. Pagdating namin sa labas, halos hindi ako makapagsalita. Namumutla ako, nanginginig, halos maiyak. Ikinuwento ko sa kanilang aking nakita, pero hindi sila naniwala. Ngunit nang nakita nila ang takot sa aking mukha, sapat na iyon para hindi na sila magtanong pa. Kinagabihan, ikinuwento ko iyon sa isang matandang babae sa baryo. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, sinambit niya. May lumang sakristan na nasunog dyan noon. Hindi raw natagpuan ang katawan. Pero may nagsasabing nagpapakita siya. Paminsan-minsan. Napalunok ako. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi na ako muling bumalik pa sa kapilyang iyon. At hanggang ngayon, tuwing nakakaramdam ako ng biglang paglamig sa aking batok, tuwing may madilim na sulok na parang ayaw magpasilip, at tuwing may pakiramdam akong may nakatingin kahit wala naman akong nakikita, bumabalik sa akin ang alaala ng lalaking iyon. Dahil sa kaibuturan ng isip ko, alam ko, nung araw na iyon, hindi lang kami ang naroon sa kapilya, at baka hanggang ngayon, may nakasilip pa rin sa dilim, naghihintay na muli mo siyang mapansin. Isa itong kanalasang hindi ko makakalimutan. Isang gabing nagbago ng pananaw ko sa mga banal na lugar. Itago na lamang niyo ko sa pangalang Selina. Nag-aaral ako noon sa isang lumang paaralang Katoliko sa bayan ng Sibonga, Cebu. Kilala ang eskwelahang iyon hindi lamang sa disiplina at relihiyosong tradisyon, kundi pati sa mga bulong-bulungan, mga kwentong bumabalot sa katahimikan ng mga pasilyo nito. Matatanda ng mga gusali, makakapal ang pader, mataas ang kisame, at sa bawat sulok, may pakaramdam kang hindi ka nag-iisa. Ang silid-aklatan, laging malamig kahit tirik ang araw. Ang laboratorio, may amoy na hindi maipaliwanag. At ang lumang dormitoryo, pinakaiiwasan ng lahat. Sabi-sabi, may mga madre raw na madalas magpakita doon. Hindi naman sila nananakit, pero hindi rin sila mapakali. Pagdating pa lang namin, ramdam ko na kaagad ang kakaibang bigat ng lugar. Tahimik, sobrang tahimik. Parang ang hangin mismo ay nagbabantay. Bandang 6:00 ng gabi, may paanyaya para sa isang maliit na misa bilang paggunita sa isang santo. Ilan sa amin ang sumama, kabilang ako at ang mga klase ko na sila Pipay, Shirley at Maria. Tahimik ang misa.
Ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid sa likuran namin. Pagkatapos ng misa, bumalik na kami sa aming tutuluyang gusali. Madilim na noon at iilan lamang ang ilaw sa paligid. Habang naglalakad kami kasamang aming guro na si Sister Shania, napatingin siya sa itaas sa ikatlong palapag ng gusali. Napahinto siya. Sumunod ang aming tingin. Sa bintana ng isang silid, may nakadungaw. Isang babae. Silhouette lang. Mahabang buhok. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang at nakatitig pababa sa amin. Bakit may babae sa itaas? Ang lalaking palapag na yan. Madiing sabi ni Sister Sanya. Halatang naiinis. Nagmadali kaming maglakad. Ngunit habang lumalapit kami sa hagdanan, lalo kong naramdaman na hindi normal ang aming nakita. Walang ilaw sa silid, pero malinaw ang anino. Sa gitna ng aming paglalakad, may nakasalubong kaming isang madre. Kumpleto ang suot, puting belo, mahabang damit, at maayos ang tindig. Sabay-sabay kaming bumati. Good evening po, sister. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin sa amin. Dumaan lamang siya sa pagitan namin. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang nilikhang ingay ang kanyang mga yapak. Walang galaw ng tela. Parang dumaan lamang ang isang anino. Pagdating namin sa maliwanag na bahagi ng gusali, huminto kami. Doon, nagkalakas loob si Pipay na magsalita. Napansin niyo ba? Parang wala siyang mukha. Nanlamig ako. Isa-isa kami nagkatinginan. At doon namin napagtanto na tama siya. Wala kaming nakita kahit anong detalye ng kanyang mukha. Walang mata, walang ilong, at walang bibig. Parang suot lang niyang kasuotan ng isang madre, pero walang laman sa loob. Parang damit na naglalakad mag-isa. Umakyat si Sister Sanya upang tingnan ang silid sa ikatlong palapag. Kami naman naiwan sa ibaba. Nagdikit-dikit. Walang gustong maiwang mag-isa. Ilang minutong lumipas, bumaba si Sister. Maputla. Saradong silid. Sabi nito. Ginagamit na lang pala yun bilang bodega. At wala ring ilaw doon. Napaluno kami. Kung ganun, anong nakita namin nakadugaw? Pinilit kaming pakalmahin ni Sister Sanya. Kung sino man yun, ipagdasal na lang natin. Baka humihingi lang ng panalangin. Ngunit kahit anong dasal, hindi pa rin nawala ang aming takot. Nung gabing yun, walang gustong mag-isa. Kapag mag-CR, 2 o 3 ang sabay-sabay. Hindi namin sinasara ang pinto. Ang iba, umiiyak na ng palihim. Ang iba naman, pilit tumatawa upang itago ang kaba. Ngunit lahat kami, gising, nakadilat, takot pumikit. Dahil baka pagkamulat namin, may nakatingin pabalik sa amin. Bandang 10:00 ng madaling araw, habang pilit kami nagpapanggap na natutulog, may narinig kaming yapak sa pasilyo. Dahan-dahan, paikot-ikot, papunta, palapit. Huminto sa tapat ng aming pintuan. Walang kumatok, ngunit unti-unting bumubukas ang pinto. Walang humawak. Walang tao. Dahan-dahan itong umungol sa paggalaw. At sa siwang ng pinto, may nakatayo. Isang figura, mahabang damit, tahimik, hindi gumagalaw. Hindi namin makita ang kanyang mukha dahil
Wala itong muka. Kinabukasan, agad kaming umalis sa retreat house. Hindi na namin binalikan. Ngunit bago kami tuluyang umalis, may isang matandang tagapangalaga ang lumapit sa amin at nagtanong, "Nakita niyo ba sila?" Hindi kami nakasagot. Ngunit kumiti siya, isang ngiti na tila may alam. "Matagal na silang nandyan," sabi nito. "Lalo na yung madre na walang mukha at yung babaeng laging nakadungo sa taas. At kapag nakita ka nila," sandali siyang natigilan. "At naalala ka nila." Dun siya napangiti. "Binabalikan ka nila." Hanggang ngayon, tuwing naalala kong gabing iyon, hindi lang silweta ang aking kinatatakutan. Hindi ang madilim na silid, ngunit ang alaala ng isang nilalang na dumaan sa amin na walang mukha. Pero tila alam na alam kung sino kami. Isa itong kwento na matagal nang ibinaon sa alaala ng aming pamilya. Isang karanasang hanggang ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag kung isa bang sumpa o kaya babala. Tawagin na lamang niyo ko sa pangalang Rosalie. At ang kwentong ito ay nagmula mismo sa aking ina at sa kanyang mga kapatid. Nangyari ito sa lalawigan ng Sorsogon, sa isang liblib na baryo sa bayan ng Barcelona, kung saan ang mga kwento ng albularyo, kulam, at mga lihim na ritual ay hindi lamang kathang isip, kundi bahagi na pang-araw-araw na buhay. Noong dekada 90, may nakilala raw ang pamilya ng aking ina, isang matandang manghihilot na kilala sa pangalang Tatay Omay. Hindi siya pangkaraniwang manggagamot. Sinasabi ng mga taga-baryo na kaya niyang pagalingin ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Pero may kapalit. May kapalit na hindi lahat ay kayang tanggapin. Ang kanyang kubo ay matatagpuan sa dulo ng baryo, halos kayakap na ng kagubatan. Ang lugar ay bihira lamang puntahan, at kahit ang matatapang ay nagdadalawang isip na lumapit dito. Ayon sa mga kwento, kapag pumasok ka sa loob ng kanyang tirahan, mararamdaman mo kaagad ang kakaibang lamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa presensyang hindi mo makita. Sa gilid ng kubo, may isang maliit na altar, at sa ibabaw nito, isang bungo ng bata. Pinapalibutan ng mga kupas na tela na may nakaguhit na mga krus at mga salitang hindi maintindihan. Tila sinaunang wika o dasal na hindi para sa tao. Bulong-bulungan sa baryo ng batang iyon ay ang sarili niyang anak na kanyang inalay kapalit ng kapangyarihan. Lumipas ang mga taon, nagpa siyang aking ina at ang kanyang mga kapatid na muling bisitahin si Tatay Umay. Matagal na rin kasi nilang hindi ito nakikita. May iniindang bukol ang aking ina sa kanyang mata at sa dibdib, at umaasa siya na baka matulungan siya ng matanda. Pagpasok pa lang nila sa kubo, tila may nagbago sa hangin. Biglang tumahimik ang paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa bawat sulok. At bago pa man sila makapagsalita, binanggitan ng matanda ang kanilang mga pangalan. Isa-isa, walang pagkakamali. Matapos gamutin ng aking ina gamit ang mga halamang hindi nila kilala, isa-isa naman lumapit ang kanyang mga kapatid. Walang tanong, walang hawak na gamit. Tinitigan lamang sila ni Tatay Umay, diretso sa kanilang mga mata. Saka siya magsasalita. Mabagal, malamig, parang may kasamang bigat ang bawat salita. Una, ang tito kong si Buddy,
na noon ay 34 years old. 38 hanggang 42, tapos na. Natahimik sila. Sumunod naman ang tita kong si Joy na 39 years old noon. 47 hanggang 50, isasara na. Nagkatinginan sila, ngunit hindi pa pala tapos. Huli, ang isa pa naming tito na si Mando, 46 years old noon. 57 hanggang 61, hihinto. Walang paliwanag, walang linaw, numero lamang. Ngunit ramdam mo na hindi yun basta-basta numero. Pagka-uwi nila, pinag-usapan nilang mga nangyari. Ngunit dahil wala namang direktang sinabing matanda, pinili nila na huwag na lamang itong seryosohin. Panakot lang yun, sabi ng isa. Walang basihan, sabi pa ng iba. At sa paglipas ng panahon, nakalimutan nila o pinilit kalimutan. Ngunit ang mga salita ng matanda, hindi nakalimot. Pagkalipas ng ilang taon, nagbagong lahat. Ang tito kong si Buddy na dati masayahin, unti-unting nalulong sa alak sa edad ng 38 hanggang sa sumukong kanyang katawan. Namatay siya sa edad na 42. Eksakto. Sumunod naman si Tita Joy. Nagkaroon siya ng malubhang sakit sa baga na biglang lumala. At sa edad na 50, pumanaw siya. Hindi lumagpas at hindi nagkulang. At si Tito Mando, na akala namin ang pinakamatibay sa lahat, tinamaan ng sobrang lalang cirrhosis. Unti-unting humina hanggang sa tuluyang pumanaw sa edad na 61. Hindi lamang ang pagkamatay ang nakakapangilabot, kundi ang eksaktong pagtupad ng mga numerong binigay. Parang hindi iyon hula. Para bang itinakda. At ang mas hindi nila makalimutan, ang paraan ng kanyang pagtitig. Parang hindi nga lang nakikitang kasalukuyan, kundi pati ang katapusan. Ilang taon matapos ang mga pangyayaring iyon, nakarating sa amin ang balita. Patay na raw si Tatay Umay. Ngunit may nagsasabi pa rin na bago siya namatay, paulit-ulit daw siya nagsasalita mag-isa. Binabanggit ang mga pangalan, mga numero, parang may kausap na hindi nakikita. Hanggang ngayon, tuwing naalala nila mama ang kubong iyon, ang bungo sa altar, ang malamig na hangin, at ang mga numerong bumalot sa kanilang kapalaran, hindi namin maiwasang magtanong, paano kung hindi siya nang huhula? Paano kung nakikita niya talaga? At kung sakaling may makatagpo ka ulit na katulad niya, handa ka bang marinig kung kailan ka hihinga ng huli? Paranormal experiences ko, dito talaga ako pinaka natakot. At dahil doon, bigla ako napalipat ng apartment nang wala sa oras. Ito, true paranormal experience ko na nangyari noong 2022 doon sa apartment ko sa Baguio. Mga madaling araw na noon, actually mga 3 a.m. Tapos biglang tumawag yung best friend ko kasi nakikichismis siya sa akin. So tumayo ako, pumunta ako doon sa may table ko. So yun na nga, chismis siya ng chismis. Tapos nung natapos na siya doon sa mga sinasabi niya, in-exit ko na doon sa laptop ko yung tab ng movie. So parang nakikita ko na yung screen ko, yung mukha ko, at saka yung mukha niya na naka-video call. Tapos yun yung napansin ko na parang may puti dun sa likod ko. Tinitignan ko pa siyang maayos kasi hindi ko siya makita ng maayos dahil wala akong salamin nung time na yun. Pero nung tinitigan ko siya talaga ng maayos, nakita ko na may paa. 2 paa na nakabitin sa likod ko. Parang ganito, example, ito yung video call. Tapos dyan, dito may nakabitin dyan na paa. Alam mo yung parang ganun pala yung feeling kapag nakakakita ka, no? Yung hindi ka na makahinga, yung parang yung feeling ko like, gano'n yung hinga ko Tapos sinabi niya na i-end niya yung call, tapos yung nag-end yung call, edi syempre parang nag-dark yung screen. Doon sa reflection ko, nakita ko nandun pa rin yung paa. Nakabitin pa rin, Grabe!
akong creepy. Tapos sa mga panahon na yun, te, hindi ko alam bakit hindi ako makagalaw. Yung parang gusto kong lingunin pero wala akong strength na tignan kung ano ba talaga yun. Natatakot kasi ako kasi nakikita ko dun sa screen na nandun yung paa nakalutang lang. So baka paglingon ko, iba yung makita ko, te. So mga siguro ilang minutes pa ako na nakatunga nga dun hanggang sa nagkaroon ako ng courage na tignan yung likod ko. Tapos dun ko nakita na wala na siya. Pagkatapos nun, kahit madaling araw, talagang lumabas talaga ako ng bahay. Pumunta ako dun sa bahay nila mama ko. Tapos dun ko na rin napagdesisyonan na parang hindi na ako safe doon sa apartment ko. Kasi maliban dun, marami ng mga nangyari. Marami na rin ako na-experience, nakikita, as in, ang parang haunted talaga yun. Tapos yun pa yung apartment na dun kasi sa Baguio, usong-uso yung mga ibang bahay na nililibing nila yung mga kamag-anak nila doon sa ilalim ng bahay nila. So yung apartment na tinitirahan ko, doon nakalibing yung mga parang kamag-anak pa nung may-ari talaga. So imagine mo, yung apartment mo na tinitirahan, may mga bangkay sa ilalim nun. Tradition na yun ng mga natives sa Baguio. Pero yung feeling na ikaw yung titira doon, tapos ganun yung situation, like, oh my God. Tapos okay lang naman siguro sana kung meron mang nakalibing doon sa ilalim, okay lang, pero nagpaparamdam kasi sila, eh. Kaya yun, hindi ko na talaga siya matiis. After doon, naglipat na rin talaga ako. Actually, marami pa akong mga horror experience, pero isa talaga to sa pinaka nakakatakot. So guys, comment down nyo rin kung meron kayong mga ganitong experience, tapos pag-usapan natin.